Nag-prepare na nga ako dahil pupunta ako ng embahada at magbe-verify ako ng aking kontrata kasi uwi na ako ng Pilipinas, napagod na rin, so complete journey na ako. Kaya sabi ni Amo, pupunta daw ako ng embassy dahil i-renew ko yung kontrata ko, pero ang totoo hindi na ako babalik. Hamakin nyo ba naman na yung ticket ko is walang pagkain, 10 oras ako sa loob ng eroplano, hindi man lang ni binilhan ng pagkain na may kasaling pagkain. So, sabi niya sa akin, babalik ba daw ako? Di sinabi ko na lang, oo, pero ang totoo, hindi na ako babalik. Bahala na siya sa buhay niya. Daming amo sa mundo. So, ayan, nag-prepare na nga ako ng mga dadalhin ko at ito nga nakita ko yung resibo ng cargo ko. Nakita ko magdadalawang buwan na pala siya. Sa tinry ko sanang i-search yan kaso hindi ko matracking yung number ko. Sabi ko darating naman siguro yun sa bahay. So ayan guys, nagising ako dyan maaga, naligo na din ako at nagkape ako dahil alam ko sa maghahatid sa akin hindi naman talaga ito bibili ng pagkain. So kaya ayun, nagkain na ako panigurado. Ang dami ko din bit-bit na mga candy dyan kasi pag gutom, candy na lang kakainin ko. Ang tagal gumising na maghahatid sa akin. Ewan ko kung anong oras kami darating doon. Kasi 2 oras yung biyahe mula dito sa bahay. Papunta ng Dubai proper ng Embahada ng Pilipinas. So mga 2 oras pag hindi traffic. Pero pag mag-traffic, may 2.5 oras yung lalakbayan namin. Ganyan kalayo ang probinsya. Kasi probinsya na tong lugar ko eh. Kaya pinipare ko na lahat kasi ayokong may makalimutan at may maiwan ako. So, chinek ko ng chinek, tsaka yung mga bisang nakatatak sa pasaporte ko kasi akala ko nawala yung visa ko sa Hong Kong kasi 'di ba yung visa sa Hong Kong is staple lang yun, naka-staple lang siya. Unlike sa Middle East na talagang nakadikit doon sa mga pasaporte mo. Tsaka yung iba hindi nakadikit kasi nasa likod na ng mga civil or ikama ID nyo. So, ayan na nga guys, naghintay, nababagot na ako dyan. Kahihintay, tapos tinitingnan ko lahat kung ilan na lang natira na visa sa akin kasi pa-expire na rin ako ng visa ko. So yun guys, sa totoo lang hindi na talaga ako babalik dito kaso lang ganoon naman talaga dito sa Middle East eh. Kailangan sabihin mo babalik ka kasi pag hindi, alam mo mga ugali dito ng mga Arabo, pahihirapan ka hanggat hindi ka nakaka-uwi, palinis ng palinis. So ganun nyo lang gawin, wala namang mawawala sa inyo. Gawin na lang, tapos sabihin niyo sa amo nyo na ang ticket is one way lang ako kunin. So yun lang guys, kasi sino ba namang babalik dito sa lugar na niya na grabe, napakakuripot, walang pagkain, ang daming trabaho. Tiniis ko lang guys kasi ayokong masira at yung pasaporte at madumihan na naman. So yun, walang hintay, prepare ko na lahat-lahat, chinay ko na baka may maiwan ako. So, anong nangyari? Complete na. So, we're going na. Good morning guys. Ayun, another morning na naman. At magpe-prepare na naman ako dahil pupunta na ulit ako ng embassy. Kasi nangyari, nung unang punta ko sa my embassy is, hindi ako, ang sabi doon sa guard is, kailangan ko daw ng appointment. Kung maka-appointment ba daw ako. So, hindi ako naka-appointment. Sabi niya, may ticket na ba daw? Sabi ng guard. Sabi ko naman wala pa akong ticket, sa Monday na yung alis ko. At ang sabi niya, sige balikan na lang ng Webes. So ayan guys, gagayak na ako, nag-exercise kasi nga wala pupunta. Yan, tapos na ako naligo, nagbihis, magme-medyas na lang ako. Tapos nilagay ako ng Vaseline para hindi manigas-tigas yung paa ko. Tsaka nagmedyas na ako. Ang aga pa niyan guys, alas 4:30 pa lang kasi ang sabi ng amo ko, isaalis kami is 4:30 ng umaga kasi nga daw ang daming tao doon sa embassy na nakalinya. Pero ang totoo, umalis na kami niyan mga alas 8 na. Alas 8 na ng umaga. Hindi, abnormal din naman kasi itong amo ko, hindi nagsasabi na ganun na oras. So kaya ako inaantok-antok pa dyan, naligo ako, pero inaantok-antok ako. So, yun, tapos na ako lahat. Pero yung amo ko parang saan pa dumating pa yata doon sa Saturn sa katutulog. Ayan, I'm just preparing kasi aalis na ako.
Ganyan na lang yung sinuot ko kasi ang sobrang init dun sa labas. So yan, nagkape muna ako guys bago ako aalis. Baka kasi mapareho naman nung dati na ang sakit-sakit ng tiyan ko. Kumukulo. Di mo bimili ng pagkain ng mga alaga. So nagluto ako ng itlog, isang piraso para kainin ko. Para hindi ako magutom. Kahit na alas 12 na ako magahan. Okay lang kasi nakakain ng itlog is life dito sa mundo. So ayan, isang piraso lang yung lulutuin ko. So lulutuin ko ito by 8 minutes kasi ayoko yung naluto-luto. Gusto ko may konting yung dilaw niya. So ayan, nagtimpla ako ng kape while waiting kung kailan maluto yung itlog ko. Yan, nag-ready na ako bago pa sila kasi gusto kong mag-ready. Alis na kami diretso. So ang ay siste. Ayun, alas 8 kami nakaalis niyan. So kape ng kape. Kasi alam kong mahaba yung pila na pipilahan ko ngayon. So kape lang muna.